Okay, pag-usapan po natin itong si Mike Defensor ay in-interview po siya dito sa programa ni na Ted Filon at itong si DJ Chacha na itong si Mike Defensor ay nagkausap na sila ni Zaldico. Okay? And kahapon, bali-balita na itong si Zaldico ay gusto nang mag-testify kung sakasakaling meron pong impeachment complaint laban dito kay BBM. So, kitang-kita mo dito na itong si Zaldico ay galit na dito kay Bongbong Marcos. Meaning to say, hindi na po niya nagustuhan ang mga pinanggagawa nitong administrasyon na ito. Especially na itong si Zaldico ngayon ay idinidiin ng administrasyon. Okay? Mamaya, atin pong pakinggan itong interview ni Mike Defensor kasi po dito rin sa vlog na ito at dito rin natin malalaman kung ano na ang update po patungkol po kay Orly Guteza at tayo po'y magre-react sa ating own analysis dito lang yan sa Donmar TV. Okay? At pangalawa nating pag-uusapan ay itong press briefing kanina ni Auntie Claire Castro. Okay? Tinanong itong si Auntie Claire Castro, totoo bang malala na ang sakit ni Bongbong Marcos? Oh, ikaw Auntie Claire, bakit hindi mo sabihin ang katotohanan? Mamaya malalaman natin yan. Magre-react tayo dito sa mga tanong ng media dito kay Auntie Claire Castro. Okay? Pero guys, bago ang lahat, like and share, no? Like and share para kakalat ito sa taong bayan at mag-subscribe na po kayo sa Donmar TV. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan para updated naman kayo sa ating mga trending na balita. Okay? So, without further ado, ay pakinggan po natin si Mike Defensor po. Ayan. Mike Defensor. Magandang umaga po, sir. Yes, DJ Chacha, magandang umaga sa iyo. And of course, kay Manong Ted Filon, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Kumusta ka na, Kongsek? Yes, Kong Ted, pinapakinggan kita. Sana bumalik ka na ng Kongreso. Kailangan itong mga bagong, kailangan itong mga bagong talagang reforma dito sa nangyayari sa atin. Tama yung mga binanggit mo lahat. Itong mga nangyayari sa proyekto. In fact, yung second complaint, yung Makabayan Block, yung parametric na sinasabi lang, ngayon lang ako nakita, no? On average, 2 bilyon. Bawat distrito, hindi nangyari ito noong mga panahon natin na yung National Infrastructure Program, parang naisang tampi na eh. Kanya-kanya nang gawaan sa distrito. Kaya itong mga pangunahing proyekto katulad ng subway na hinihintay natin, yung Laguna Lake na connecting road, yung Panay Guimaras Road, lahat ito nasakripisyo dahil sa ginagawang panggugulo dito sa pondo natin. Sige, may unang tanong muna si Chacha, Kongsek. Yes po. Kongsek ang tawag sa inyo ni Kasi Manong Ted. Congressman at Secretary. Ayun na nga. Sige, Kongsek na lang din po tawag ko sa inyo kahit di tayo masyadong close, ha, Kongsek? Yes, DJ Chacha, First time of ko course. makakausap si Kongsek Mike Defensor ngayon eh. Kong, eto nga Attorney Mike, hindi Hindi tinanggap. Attorney Mike. Ay, sorry po, Kongsek. Hindi po pala yung Attorney Mike. Sorry po, nalilito na ako. Kongsek, sir, meron po kayong i-file last week, kasama po yung ibang mga kasamahan ninyo na impeachment complaint for Pangulong Marcos Jr. pero hindi po ito tinanggap ng Office of the Secretary General. Ngayong araw, ano pong plano ninyo? Kagaya po ba ng Makabayan Block? Kayo po ba ay maghahain ulit ngayong araw ng impeachment complaint? Actually, DJ Chacha, kapon pa, nag-uusap kami ng mga kasama ko and in fact ngayon, mag-uusap kami, pupunta ako sa kanila ngayon. Dahil nga kailangan kami magkaroon ng desisyon kung anong gagawin. Ako personally kasi hindi ako inclined na bumalik pa sa Kongreso kasi napaliwanag ni Manong Ted Filon kanina yung proseso. Sinabi nga niya na itong first complaint na i-refer na sa Speaker's Office. So today, ang gagawin nila dyan, i-refer nila yan sa rules, nabanggit na ni Kong Ted, Rules Committee, and then from the Rules Committee, babalik sa plenaryo to para i-refer na sa Justice Committee. Ito na yung tinatawag na initiation ng first complaint. So lahat ng mga sumunod na mga complaints
hindi na kasama, wala nang visa. So ito yung isang bagay na tinitingnan namin, ako personally, kasi parang ang pakiramdam ko, ayoko nang sumama sa moro-moro nila kasi the fact na hindi tinanggap para sa akin at yung unang complaint lang ang pinayagan nila at agad-agad ibinigay sa speaker's office, palagay ko talaga may moro-morong nagaganap na ang papalabasin nila nahuli kami. Hindi naman po totoo yun. Sa saligang batas natin, malinaw yan, ministerial ang Secretary General's Office. Yung pong pag-receive lang, kinausap ko yung OIC noon, si Executive Director Salonga. Sabi ko, Attorney Salonga, baka pwede mo namang i-receive. Sabi niya, I'm not authorized. Sabi ko, pwede bang dito sa receiving area ninyo, pa-receive ko lang doon sa tao. Sabi niya, wala pong authorized dito na tumanggap. Alam mo naman, DJ Chacha, na yung mga opisina ng gobyerno, kahit anong sulat, pag may reklamo ka o may nakikita kang mali o meron ka lang gustong isulak, ministerial yun na pag-receive, lalo pag ganitong kasensitibo na talagang impeachment at medyo parang hinaharangan mo, hindi pala medyo, talagang ni-reject mo, hindi mo tinanggap, masama para sa akin yun. So you're saying hindi na po kayo pupunta doon dahil obviously kahit pumunta kayo doon parang wala na lang? Ano ito? Arte-arte na lang? Kasi ang mangyari kasi diyan, pag pumunta kami doon, para kaming nakibahagi doon sa gusto nilang setup, no? Doon sa gusto nilang palabasin na may naunang impeachment. Kasi ang dapat first day ngayon So, yung ngayong araw, lahat ng mga nagpa-receive ay kasama doon sa mga unang file. Paano kung yung una nilang ni-receive, dadalhin lang plenaryo o sa rules muna, tapos plenaryo, pagkatapos ni-refer sa justice, parang wala na. Nauna talaga yun. Papalabasin lang nauna. Yun yung ayoko mangyari na parang nakisama pa ako doon sa kanilang script o doon sa kanilang ginagawa. So whatever is going to happen today for you, this is just purely scripted. Hindi na kayo magsasayang ng oras, hindi kayo magpapagod. Hindi po ba sayang naman yun kung sakali man napupunta kayo, what if tanggapin po, sir? Hindi po ba? Tatanggapin ngayong araw ang balita, papasok po ngayon si Secretary General Garafil. Ayaw niyo po bang tumulad dun sa isang grupo na susubok po ulit na maghain ngayong araw? Nung mag-usap kami ng Makabayan Black, kasi nung nauna sila may tumawag sa akin mga kaibigan natin, sabi nila, hindi tinanggap. Sabi ko talaga, so nag-usap kami nung kinatawan ng Makabayan Black. Sabi ko, anong nangyari sa inyo? So sabi ko, Kong, anong nangyari? Sabi nila, hindi kami tinanggap and nag-iwan kami sa loob. So nung malaman ko ito, sabi nila sa akin, magpa-file pa rin sila sa Monday. In fact, ang reaction ko pa kaagad, doon sa kinatawan, kung resistang kausap ko, sabi ko parang ayoko na makisama dito sa ginagawa nila. And ngayon ko lang nakita tong ganitong pangyayari o yung ganitong pagkilos ng Secretary General's Office na sa kabuuang Kongreso. They cannot just be Secretary's Office. It is part of the House of Representatives. And for me, talagang liderato ang may gawa nito. Sa opinion ko dyan, halatang halata na itong House of Representatives, may may bisbis itong duda ko na may utos ito kay Boji D. Alam naman natin, itong si Boji D ay Speaker of the House. And sino si Boji D? Si Boji D lang naman ang kaalyado niyan, si Martin Romualdez, which is yung dating Speaker of the House. Sino itong si Martin Romualdez? Pinsan lang naman ito ni BBM. So, pwedeng ganun po ang mangyari. Na pinoprotektahan nila si BBM by not accepting this mga impeachment complaint. Okay? Duda ako dyan na alam nila na kapag meron mag-file ng impeachment complaint, wala silang magagawa dyan. Talagang i-accept nila yan at itutuloy ang proseso. Pero itong option na ito na ginawa nila, baka pinag-isipan nila kung papaano nila mapoprotektahan itong si BBM, mag-absent na lang itong si Garafil. 'Di ba? Because pwede yan Pwede nilang gawin yan. Pero kung tutuusin, labag yan sa batas natin sa Pilipinas. Kasi they have to accept that one.
especially that this new impeachment complaint ay reklamo pa ito ng taong bayan. Hindi pa ito kagaya kay BP Sara na nag-file sila ng impeachment complaint kasi ang nagrereklamo lang ang mga kalaban sa politika. 'Di ba? Hindi man Malacanang mismo ang involved, eh yung liderato ng Kongreso ang talagang hindi pumayag sa nangyaring to. So kung gagawin ba namin yon, pag-uusapan namin ngayong umaga. Ayun, sige. So kumbaga wala pa pong penal dito na desisyon, pero kung kayong tatanungin, yung nga po ang gusto ho ninyong mangyari. Pero no bang Friday, as in wala po kayong copy na receive man lamang po nino man doon sa Section's office? Wala, Ted kasi nung nangyari nung in fact may video kami nung kompleto, sabi pa nga ng OIC, pwede ba wag tayo mag-video? Ayaw pumayok ng mga abogadong kasama namin. Kinausap ko siya Sabi ko, pwede bang pa-receive lang kahit sino dyan sa inyo? Ayaw nila at hindi daw pwede. So nung nangyari yon, sabi ko, kahit mag-iwan, wag tayong mag-iwan kasi babasura lang Walang visa yung walang visa yung gagawin namin na pag-iwan. So wala. Walang receive, walang iniwan, and walang reaksyon o pagtanggap ang ginawa ang Secretary General. Okay. Sige, doon po sa pahayag ng isang yung isang miyembro ng Kongreso na no endorser, no complaint. Kayo ho naman, meron kayo endorser, di ba? Sa inyong complaint? Meron, Kong Ted. In fact, ang nangyari pa nga noon, yes. In fact, Manong Ted, ang nangyari noon, nasa opisina nga kami nung isang kinatawan At nandun kami hinintay namin matapos sa Makabayan Block at bumaba kami. Meron pa kaming isang kasama. Ang nangyari kasi ngayon, tinatawagan nila ang bawat isa at pinipressure, kinakausap. So ang sabi ko doon sa isang kongresista pa, huwag ka munang bumaba dahil kung hindi naman tatanggapin, walang point na magkaroon ka ng pagpirma ng resolution of endorsement. So, nandun naman siya the whole time. Tapos, yun nga, nung hindi tinanggap, nakita lang kami after at nag-usap na lang na gano'n ang nangyari. Pinaliwanag ko yung naging proseso. Opo. Tama ho ba? Para nakita ko po doon sa visuals ninyo, kasama nyo si Congressman Marcoleta. Oo. Tama ho ba? Nakita ko siya Siya ho ba ang endorser nyo? Katulad ng binanggit ko, Kung Ted, ayaw pa namin sana sabihin Pero tama ka, hindi ko naman na i-deny na kasama namin siya the whole time. And in fact, maging sa pagbaba, sinamahan naman niya kami. Pero nung pumasok na kami sa Secretary General's office, kami na lang yun ng mga complainants. Okay. Opo. Kasi nga, kumbaga, kung in case lang ho matuloy ang inyong grupo, kahit na hindi ka sumipot doon, Kong Mike, sigurado meron kayong endorser. Kasi nga, yun ang requirement po kapag ho mga pribadong mamamayan, dapat po duly endorsed by a member of Congress. Yes, in fact, Manong Ted, yung aming resolution of endorsement, nakaprepare din to dahil nga di ba meron tayong sinasabi, yung binanggit mo nga kanina, form and substance. So hindi lang basta-basta may mag-endorse, talagang dapat nasa tamang forma yung aming ipapasok na impeachment complaint sa Secretary General's office. Opo, sige. So, kasi po din, ang isa po sa mga interesting doon sa mga naging panayam sa inyo na binabalak nyo na maging testigo ninyo kung sakasakali nga po na ito'y hahantong dyan sa paunang, kumbaga, preliminary investigation po ng Justice Committee, si dating Congressman Saldico. May contact ba kayo sa kanya, Kong Mike? Merong intermediary, Manong Ted, na nakausap ako at nakausap ko siya ng personal. At kung nare-recall ninyo, even sa Blue Ribbon Committee naman, sabi nga niya, willing siya mag-testify kung ano yung mga binanggit niya. So sinabi ko sa kanya, sa pagkakataong ito, masasabi mo at kung papayagan ng Blue Ribbon Committee, mag-witness ka dahil parte ng aming i-final na kaso, yung graft and corruption, yung pag-deliver niya ng 25 billion pesos, yung sinasabi niyang 2 billion buwan-buwan na ni-require sa kanya. Yung sinasabi ngayon na sa Tamarind, na nag-deliver siya ng 1 billion, isang 800 million and 200 million. So hindi lang si Saldico, papatawag din namin na witness dyan, siguro hostile witness ito, sila Yusek Jojo Cadiz, sila Secretary Pangandaman, si Yusek Traigib Olaybar, E.S. Bersamin, dahil ito yung mga parte nung binanggit niya sa video. Wala akong hinihingi sa kanyang sabihin na labas doon sa binanggit na niya kung hindi magkaroon lang na opisyal na pagtatanong at paglilitis kung ano yung mga nabanggit niya na pagdideliver ng pera kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sinasabi nyo ngayon, ang nakausap nyo ng personal, yung
yung kumbaga intermediary, hindi mismo si ex-congressman Saldico. Tama? Kung Ted, si Saldi ko mismo ang nakausap ko. Ha? Pero yung, yes, yung teleponong ginamit is through an intermediary. Ah, pwede ba namin malaman ang kaunti lang ho para sa kumbaga testing your credibility on this issue? Mawalang gana ng Kong Mike. Mga more or less, kailan ito at nasa saan ka nung kausap mo siya at nasa saan siya? Kung nasaan siya, Kung Ted, hindi ko alam. In fact, ayoko rin siya tanungin. Baka mamaya, kung ano man yung mangyari sa kanya, madamay pa ako. Pero ako, nasa bahay ng mga panahong yun. And yun, nakapag-usap kami. And yung ang binanggit niya, kasi ang unang discussion noon was, etong tamarind na binabanggit doon sa Blue Ribbon Committee nung last hearing, na sabi niya, dyan din yung binanggit ko na nag-deliver ako ng 800 billion, 200 billion. At binanggit ko sa kanya, mag-file kami ng impeachment case at ilalagay namin siyang witness doon sa kaso. At sinabi naman niya, wala naman siyang problema doon, pag-aaralan lang niya kung paano. Sabi ko, well, hindi naman ikaw yan eh. Let the Committee on Justice decide if they will allow you kasi that will be under suspended rules. Manong Ted, di ba dahil wala siya dito. So, yun naman. Tapos sinabi ko, wala namang kaming ibang hihingin sa iyo kundi yung testimony rin nung nagsalita ka sa mga video na pinost mo sa iyong social media account. Kailan po ito nangyari na inyo pong pakikipag-usap? Kung nag-file kami nung Thursday, Tuesday ito. 2 araw bago mag-file. Okay. And then, nung siya kinausap mo, mga anong oras yun? Kung sakasakali po, para lang sa kwentada natin, kung siya nandoon sa Europa o nasa Portugal, kung mga anong oras yun? Nung mag-usap kami, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 10 to 11 p.m. Ako, Philippine time. Okay. Ano ba yan? Cellphone, Viber, Messenger, Facebook? Ano bang paraan nito? O walkie-talkie? O ano? Hindi ko sigurado. Kung Ted, hindi ko sigurado kung anong Yan ha, mag-comment ako ha kasi I think hindi ayun narinig yung unang comment ko. Ako kung itong si Zaldico ay mag-testify ha, kung siya po ay magsabi ng katotohanan at mag-witness, no? Susuportahan ko si Zaldico. Basta sabihin lang niya ang katotohanan kung sino yung nagnakaw, kung sino yung mga kamag-anak ng presidente na nangulimbat ng pera, itong mga anong tawag diyan, yung si Martin Romualdez, si Liza Tanas, yun basta sabihin lang niya at wag siyang magsinungaling itong si Zaldico ha. Ikaw ay magiging hero pa ng taong bayan kung magsabi ka ng totoo na okay, may nakulimbat ako ng pera pero isasauli ko naman ito sa taong bayan. Siguro naman mapapatawad ka ng taong bayan kasi po ang mga Pilipino po ay maawain. No, alam naman natin 'yan. So kahit makulong ka ng mga 3 to 5 years, no? Okay na 'yan sa taong bayan siguro. Mapapatawad kita ako personally as a vlogger. Galit ako sa iyo pero kung gagawin mo ang maisalba mo ang the largest corruption in the history of the Philippines, no? At mapakulong 'yan sila, matutuwa ang taong bayan at susuporta 'yan sa iyo. Okay? Patuloy. ginamit nilang platform. Kasi ang pagkakaalam ko, batay na rin dun sa kanya mga statement, parang ingat na ingat sila eh. At medyo takot siya. So hindi ko alam, may mga platform ata silang ginagamit na bago kasi hindi ko naman telepono yung nagamit nung mag-usap kami. So yung bang intermediary as in kasama mo siya in person, yung telepono o gadget ng intermediary ang ipinahiram sa'yo o hindi po ito harapan yung intermediary po? Kasi ngayon may pwedeng ganun, conference call, parang ganun. Hindi ba? May mga ganun kaparaanan. Ano po ang mode nito? Yes. Magkasama kayo ng intermediary? Hindi. Well, yung nung mag-usap kami, nung una kaming mag-usap, magkasama kami ng intermediary. Yun ay mabilis na naging usapan lang. So, yun nga, umingi ulit ako ng pag-uusap dahil nga doon sa filing. And doon sa pangalawang pag-uusap naman, nire-recall ko kung anong nangyari sa amin eh. Yes, kasama ko siya,
pero parang may ginagamit din silang ibang telepono doon sa kabilang linya. Ito bang intermediary mo ay dating congressman o kasalukuyang congressman, politiko? Sino ba ito? Ang Ted, ayoko nang banggitin, baka lalo magkaipit-ipit yung kasama natin, pero hindi ako worried kay Saldi ko I mean, siya naman nasa ibang bansa, pero itong kausap niya hindi ko alam kung ano Opo. yung relasyon nila, pero mukhang kilala mo na rin siguro kung sino tong mga malalapit sa kanya. Kay Saldi ko. Opo. Yes. Opo. Sir, ito hong, nung nakausap mo siya, nagtanong ka ba sa kanya na, hinahanap ka dito. Sabi mo, babalik ka daw. Sabi ni Secretary Remulla. Meron ng mga pare na intermediaries din. Susuko ka daw o makikipag-dialogo ka daw. I'm sorry, makikipag-dialogo ka daw. Hindi ka ba sa kanya, nakipagbalitaan, Kong? Actually, Manong Ted, talagang gusto kong itanong sa kanya yan. Pero ang iniisip ko naman, parang baka, baka hindi naman siya umamin sa akin. Pangalawa, baka may ginagawa nga siyang paglinya. Nung matanong ko yung ilang malapit sa kanya, ang sinasabi, wala din silang confirmation. So hindi ko alam kung talagang ginawa niya yung sinasabi niya or meron talagang baka meron lang nagmamagaling o tumutulong sa kanya tungkol dito. Pero as to siya mismo, parang wala naman akong narinig Opo. Sabi pag-uusap. Okay, sige po. So ang mukha pong agad ng binaril yung sinasabing plano na yan na humarap yata sa isang forum ang chairman ng Committee on Justice at under the rules nga hindi pwede yung online na pagtestimonya, dapat harap-harapan under oath at maybe subjected nga to cross-examination kung sakasakali. Ngayon pa lang po sinasabihan na hindi pwede yun. Ano yung masasabi doon, Congressman? Congsec? Una sa lahat, maraming precedent dyan sa rules natin sa Kongreso na pinapayagan yan. In fact, even nung panahon namin, I was chairman of the Public Accounts Committee, vice chairman ako ng Good Government Committee ng Kongreso, ginagawa naman yan. Kaya nga ang sinasabi, it should be under suspended rules na ialaw natin ang oath ng isang tao na maaaring walang aktual na presensya doon sa ating committee hearing. So kung papayagan nila, pwede. Ngayon, kung di nila papayagan, ayaw nila madinig ang totohanan, yan ang sasabihin nila. Kasi syempre yung house rules naman natin, very clear yan You have to take your oath, lalo na sa isang impeachment case, at ikaw ay magpe-present up. But, you have to remember na hindi strictly legal ang isang proseso ng impeachment. It is both political and legal. At kung gusto nila malaman yung katotohanan, ano ba talaga yung mga sinabi ni Saldico? At syempre, kung gusto nila talagang ibarilin yung mga sinasabi ni Saldico na kasinungalingan, ito rin yung pagkakataon na magamit nila yung house rules natin o yung rules ng gagabay dito sa impeachment proceeding na kung saan si Saldico ay pwede magsalita. Kasi alam mo, Manong Ted, ang nangyari dyan, nagsalita na yung tao kalat sa social media, alam ng bawat Pilipino. Kung ikaw ay naniniwala kay Presidente, di syempre gusto mo mapakinggan siya. Ano ba talaga itong nangyaring to? Pero kung ikaw naman din, may pagdududa at alam mong may katotohanan sinasabi ni Saldico, totoo din naman, bilyon-bilyong piso. Bawat taon sinasabi niya, 25 billion. Itong isang taon na binanggit niya, 25 billion. Pagkatapos, sumagot si Bernardo, sabi niya, hindi. Ako nag-deliver ng pera dyan. 8 billion initially. And ang total ata is about, 81 billion pesos. Bakit naman ganun? Bilyong-bilyong piso ang nawawala sa ating kabangbayan at nakukurakot lamang. Medyo unfair naman yan sa sambayan ng Pilipino at dapat nating i-correct tong nangyaring to. Sige po, may pahabol na pong tanong si Chacha tungkol po kay Orly Gutesa. Yes. Yes, DJ Chacha. Oo. Sir, meron po ba kayong ugnayan kay Orly Gutesa? Hanggang ngayon po, hindi po ito nagpaparamdam sa Senado. Ang uling narinig ko, DJ Chacha, recently lang, about 2-3 days ago, mukhang maayos naman, wala naman problema sa ngayon. Ang katunayan, wala naman akong direkta sa kanyang kaugnayan. Ang nangyari, nire-relay lang sa akin. Kung hindi ko alam paano, may kasama rin siyang retired na nakakapag-relay. So as of now, okay naman daw. Wala naman problema. At yun naman din ang gusto lang naman natin Doon naman sa kanyang testimony, hindi ko alam
kung anong gagamitin nila. Mm. Kasi may mga nagsasabi gagamitin daw nila yon, yung iba naman sabi hindi na daw nila gagamitin. So sa akin again, alam mo, inuulit ko, ito lang naman yung taong hindi nakinabang sa lahat ng pinag-uusapan. May contractor, may congressman, may DPWH. Ito nag-deliver ng pera, bakit hindi nila gamitin yung testimonya at tanungin nila kung ano talaga yung nangyari at anong ginawa. Oo. So right now, Actually, imagine that one ha. Si Orly Guteza na pinaka-crucial na witness, yun pa yung ayaw nila. So, yung tingin natin dyan kay Lacson, talagang pinagtatakpan nila itong si Martin Romualdez. Di ba? Itong si Orly Guteza, matindi po ang kaniyang sinabi. Di ba? Pero yun yung ayaw nila. if po itong si Orly Guteza, at doon po sa kung sino man na nakakausap ninyo, kung may intermediary din kayo dito kay Guteza, may plano pa po ba siya na umaten sa mga susunod na Blue Ribbon Committee hearing Kasi kung daw siya, sakali man po? meron man po show cause order na. Yes po sir. Yes, napakagandang show cause order At least yung Sergeant at Arms makakagalaw tungkol dito. Sa nahuling pagkakalam ko kasi, so supposedly daw, di ba, nabanggit ko na to, nasa Philippine Marine, sabi nila wala daw doon. Sabi ko nasa MC2, yung kalang intelligence group, sabi wala na rin daw doon. So tingnan natin. Ang importante kasi, alam naman ng tao kung Ito ha, mag-real talk tayo ha. Ako, opinion ko dyan. Ako po'y natatakot dito kay Orly Guteza. Okay? It's either merong mga lalapit dyan kay Orly Guteza na pwedeng makipag-deal sa kanya na huwag ka nang mag-testify o bumaliktad ka na. Pwedeng may ganun ha. Pwedeng may mag-deal sa kanya. Or kung may prinsipyo itong si Orly Guteza at talagang sabihin niya ang katotohanan na merong nag-corrupt o ganito, nag-deliver ako ng pera, ganun, ganyan, dito sa mga taong ito, dito sa presidente, sa kay Martin Romualdez o kung sino mang big fish, ay delikado rin ang buhay ni Orly Guteza na baka one of these days malalaman na lang natin na si Orly Guteza inatake ng puso o gano'n, ganyan. Example lang yan ha. O gano'n, ganyan. O nahulog na naman sa bangin o gano'n, ganyan, ganyan. O, ako po'y natatakot kay Orly Guteza kung papaano siya ma-wipe out dito sa mundong ito. Yan, analysis ko lang yan ha. gugustuhin, madaling makita ng gobyerno, and of course, yung Sergeant at Arms, may kakayahan naman niya makuha si Sergeant Guteza. Okay, sige po. So antabayan na natin yan. Sa pahabol na lang pong katanungan, Congsec Mike, meron kayong event sa Sabado? Anong event ito? Okay, so at least tapos na yan ha. Yan kay Orly Guteza at kay Zaldico. Naka-update na tayo. Punta naman tayo dito sa usaping malala na raw ang sakit ni Bongbong Marcos. At ang dami pong mga kumakalat sa social media na dapat na raw operahan itong si BBM. Okay? Gaano ba ito katotoo? Pakinggan natin itong si Yusek Claire Castro, itong spokesperson nitong si BBM dyan sa Malacanang, kung papaano niya i-defend itong usaping ito. Yung mga katanungan. Unang tanong po mula kay Christian Yusores, DZMM. Gandang umaga po, Yusek. Manghingi lang po ng update sa lagay po ng kalusugan ng Pangulo. Tuloy-tuloy po bang bumubuti yung kanyang kondisyon or kalusugan at may mga dagdag po bang payo yung kanyang mga doktor? Sa ngayon po ay masasabi natin maganda po ang kalagayan ng ating Pangulo dahil siya po ay kasalukuyang nasa meeting. At yun po, at marami po silang pinag-uusapan patungkol po doon. At kung ano man mapag-uusapan, maaari kong maibigay bukas dahil hindi pa po tapos ang meeting. Isang follow-up lang, ma'am. Kayo na pong humusga ha, kung papaano po nag-drawing ang mukha dyan ni Auntie Claire Castro while she is defending the president. Okay? It's either nakinig kayo kay Auntie Claire ngayon na naniniwala kayo sa kanya o ayaw niyang maniwala sa kanya. Ako, sa totoo lang,
I hope Auntie Claire Castro is telling the truth na si BBM is okay. I hope talaga. Kasi po, maraming kumakalat sa social media, uy, wag niyong ibiro ang kalusugan ng Pangulo. O, sige, hindi biro ang kalusugan ng Pangulo. Ano ba, matigok na ba? Di ba? Kasi alam mo guys, sa totoo lang, bago lumitaw yung issue na yan, meron talagang nag-leak dyan sa Malacanang. Duda ko dyan na lahat ng nasa loob ng Malacanang, hindi mo pwedeng sabihin loyal lahat yan ni BBM. Merong mga trahidor dyan sa loob. Sa mga nagtatrabaho dyan sa Malacanang, merong mga trahidor dyan. Nag-leak siguro yung usapin na yan. At merong mga nagsabi doon tuloy hanggang lumabas ang issue na yan sa Malacanang. Kasi in the first place, bakit lumabas yung issue na yan? Di ba? Lumabas din po kasing post online at sa social media over the weekend na nagsasabing ooperahan daw po ang Pangulo related doon sa diverticulitis. So, just to set the record straight, ma'am, and to clarify, ooperahan nga po ba or inoperahan ang Pangulo? Wala pong ganung balita na mabibigay po tayo dahil ngayon po ang Pangulo ay nasa meeting. So yan po ay fake news. So, dinideny nila. Okay, na hindi totoo ang bali-balita na kumakalat na operahan na si BBM. Tingnan lang natin kasi itong babaeng ito, maraming beses na po itong nagsisinungaling. I hope Auntie Claire Castro, no? Kasi kung meron pong mangyari sa Pangulo, ikaw yung mapapahiya dito. I hope you are telling the truth. Susunod na tanong po mula kay Maricel Halili, TV5. Good morning, ma'am. Ma'am, just to follow up, do we expect the president to show himself in public now that he's okay? Kasi may mga na-cancel siya na event last week. So do we expect na meron uli siyang public event? Kaya kung iisipin mo, bakit hindi siya nagpapakita live in person? Yung ipinakita ni Auntie Claire Castro na in-interview niya si BBM, recorded yun. Anong ibig sabihin kapag recorded? Meaning to say, pwedeng ginawa yun before inoperahan. At ang sa akin ba, kung merong nangyari sa Pangulo, bakit kasi itatago yan? Na pwede naman yan sabihin in public. Di ba? Kasi patuloy na magtatanong ang taong bayan kasi hindi po nagpapakita ang Pangulo sa live. Sabi lang kayo na merong meeting dito, merong meeting doon. Wala naman tayong nakikitang video na nagbi-meeting. Auntie Claire, This week. Yung pagmi-meeting po ngayon, pagpupulong, malamang po ay ma-post ito para po mapakita natin na ang Pangulo po ay nasa maayos na kondisyon. Okay. Ma'am, on other issues, yung si Vitali, the Russian vlogger, mentioned na he had his cell phone all throughout his stay at the detention cell, and he also mentioned na money talks in the Philippines. How concerning is this issue on alleged corruption? ito galit na galit ang administrasyon dyan sa vlogger na yan. Pero kung tutuusin, totoo naman yung vlogger na-real talk lang sila dyan sa vlogger na yan. Hindi ko kinakampihan ang vlogger hindi ko kinukundin ako yung ginagawa niya patungkol po bakit siya nakulong, okay? Talagang against ako sa ginawa niya, pang-aabuso 'yon sa mga sa publiko, yung kung ano-anong mga vlog niya na hindi na maganda. Pero yung nakulong siya at inexpose niya, nagkomentaryo siya kung ano yung kalokohan ng bansang ito, na real talk na insulto itong administrasyon na ito. Di ba? So, kitang-kita mo mismo ang foreigner
Hindi yan Pilipino. Pero saksi siya. Okay? Saksi siya na ang administrasyong ito, Marcos, no? Maraming kalokohan. Living witness siya doon sa loob sa kulungan. Nakakatawa, di ba? Pero wala tayong magagawa. Kasi mismo ang mga foreigners na ang nagsasabi. So, itong foreigner na ito, na kinulong nila, okay yun, nakulong dahil may kasalanan talaga. E paano yan? Kinulong ninyo pero natuklasan rin at the end of the day na nagre-ready rin itong foreigner na ito na kapag ako makalabas na ito, ibubulgar ko rin itong kabalastugan itong bansang ito. 'Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, deserve rin natin yan eh. Kasi sa kalokohan ng mga government officials, damay tayo lahat. Nakakahiya ito sa mundo. Okay? This only shows that sasabihin ng mga world leaders o sa ibang bansa na totoo pala na under the Marcos administration, grabe po ang korupsyon. Sasabihin yan. Kasi hindi na po Pilipino ang nagsasabi. Foreigner na nandoon sa Pilipinas ang nagsasabi. Kaya kayong mga taga-ICC ha, I hope someday you will realize na yan si Duterte, pinopolitika lang nila. Because only Duterte ang leader ng bansang ito na talagang hinarap niya ng buong buo. Mga oligarchs, mga drug lords, siya lang po ang presidenteng hindi takot. Itong mga government officials ngayon sa Pilipinas, wala. Puros pera lang ang usapan. Nakausap po mismo natin ang pamunuan po ng Bureau of Immigration at sinabi po nila na ang pagbibigay po at pag-aalaw ng paggamit ng cellphone ay para makausap lamang ang kanilang pamilya at hindi po allowed na sila ay gumawa ng anumang video. At ang paggawa po ng video ng nasabing Russian vlogger ay hindi po naaayon sa rules at ito po ay hindi at walang authority o hindi otorisado ng nasabing facility. But Ewan ko lang ha, kung meron mang mga videos itong foreigner na vlogger na ito na nagpapatunay na merong mga anomalya, corruption dito sa bansa natin, ewan ko lang kung may hawak pa ba tayo sa kanya. Kasi hindi naman siya Filipino citizen. So meaning to say, yung batas natin hindi applicable sa kanya. Okay? Unless kung ang bansa na ito makipagtulungan sa Russia na pwedeng siya doon, 'di ba? Pero I doubt, no, kasi hindi naman yung ibang bansa naman, hindi naman kagaya ng Pilipinas na isusuko ang isang Pilipino sa mga dayuhan kagaya ng bangag administration na ito. I think itong si Vladimir Putin sa Russia na leader, hindi ganyan ang utak nila kasi matalino yun eh. So hanggang dito lang po yung vlog natin. At least alam na natin na bantayan natin kung totoo ba yung kumakalat na balita na sa kalusugan nitong ating Pangulo, no? At kung meron man siyang totoong dinaramdam at malubha ang kanyang sakit, no? Kahit kalaban natin yan, kahit ayaw natin yan, ipag-pray pa rin natin ang kalusugan, no? Huwag tayong maging bitter, huwag tayong maging personal kasi tao pa rin yan eh, no? Ganyan po tayong mga DDS. Tayo yung tunay na humanitarian. Okay? Hindi kagaya ng mga kalaban ng mga Duterte, wala silang pakialam na mas kakampihan pa nila yung mga nang-aabuso dito sa mga inosenteng tao, di ba? Alam naman natin yan. Hindi tayo ganyan, hindi tayo kagaya ng mga dilawan dyan.
tayo po, kahit kalaban natin si BBM, no? Ipag-pray pa rin natin, tao pa rin yan, nilikha yan ng Diyos. Ang sa atin lang, ang ipinaglaban natin, kung ayaw natin itong taong ito, patalsikin natin sa pwesto at kung sa ikakaunlad man sa bansa natin. Pero, ganun pa man, naniniwala pa rin tayo sa Panginoon, no? Na wala tayong karapatan para i-curse o i-wish ng isang tao na magurgor. Okay? So ipagdasal pa rin natin. Tao pa rin yan eh. Okay? So guys, mag-comment kayo ha sa mga topics natin. Anong masasabi nyo kay Zaldico, Orly Guteza at sa kalusugan ng Pangulo. I-comment nyo, babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share para makatulong tayong aabot ito sa malawak na audience. At mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga trending na mga balita. Okay? Libre lang yan. Walang bayad ang mag-subscribe. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.